Small world right, Rebecca? Seryosong tanong ni Liam kay Marial na matiim nang nakatingin sa likod ng dalaga. What? Magkakilala kayong dalawa? Takang tanong ni Clarissa na tumingin na muna kay Liam saka inilipat ang tingin kay Marial. Hindi Rebecca ang pangalan niya, Brad. Siya si Marial, ang bagong assistant manager ng restaurant ni Jack na friend ni Eileen. Baka kamukha lang siya ng Rebecca na kilala mo, Liam. Aning saad ni Limuel na inakbayan pa si Liam. Rebecca ang ibinigay na pangalan sa kanya ni Mommy nang kupkupin at pinatuloy siya ni Mommy sa bahay namin dahil siya ang babaeng na aksidente ko na napilayan at nagkaroon ng temporary amnesia. Tama ako, di ba, Rebecca? Or should I call you Marial? Mrs. Cares? Seryosong pagpapaliwanag ni Liam sa kaibigan na napaawang ang bibig sa nalaman. Si Colton naman ay nasasayahan sa nagaganap sa harapan niya. Yes, tama ang sinabi niya. Kilala nga niya ako bilang Rebecca na tumira sa bahay nila ng ilang linggo dahil kailangan ko magpagaling. Sagot naman ni Marial sa nagtatanong ng mga mata ni Limuel nang mapatingin siya rito habang nagpapaliwanag si Liam. Nice to see you here, Sir Liam. Pagbati na ni Marial sa lalaki. Tinitigan ni Liam ang mga mata ni Marial na hindi makatingin na matagal sa mata niya. Can I talk to you for a minute, Mrs. Cares? Formal na tanong ni Liam na ikinakaba ni Marial pero tumango rin siya. Okay lang ba nakausapin ko siya in private? Wika ni Liam kay Limuel na ikinasuyap naman ito kay Marial na tumango sa binata. Kaya umuon na lang din si Limuel. Come with me, Miss Cares. At nauna na maglakad palayo si Liam sa mga kasama, kaya sumunod na rin sa kanya si Marial. Hindi naman sila lumabas ng venue. Dinala lang siya ni Liam sa lugar kung saan walang gaanong tao. Ang liit na mundo sa ating dalawa, diba? Sino mag-aakala nang hinahanap ko'y narito lang pala at nasa tabi lang din ng mga kaibigan ko? Ani ni Liam. Napatingin si Marial kay Liam na nakatanaw sa harapan nito. Kaya malaya siyang matitigan ang side ng mukha ng lalaki. Oo nga, Sir Liam. Ang liit nga ng mundo. Hindi ko alam na kaibigan mo sina Limuel at Jack. Actually, kaibigan ko sa Eileen since college. Papunta ako rito nung mangyaring aksidente sa ating dalawa. Parang inihahadya na makatagpo tayo talaga, di ba, Sir Liam? Gumiti pa si Marial ng peke para lang maibang atmosphere sa pagitan nila ng lalaki. Humarap naman sa kanya si Liam at napabuntong hininga. Sabay ng pamulsan ng kamay sa suot itong pantalon. Namimiss ka na ni Mommy. Kapag may free time ka, bisitahin mo si Mom o give her a call man lang. Nagpunta ako sa inyo nung isang araw, kaso wala ka daw sabi ng pinsan mo. Wika ni Liam. Nasabi nga sa akin ni Kuya Makmak nung tumawag ako sa kanila. Ang sabi ko kapag nagawi ka uli doon, ibigay sa iyo ang contact number ko. Baka kasi importanteng isinadya mo. Kamusta nga pala si Tita Donna, Sir Liam? Stop calling me Sir, Marial. Okay lang ba na Marial ang itawag ko sa'yo? Tumango ang dalaga. My mom is fine. Gumagala kasama mga friends niya. How are you? Better now. Liam? Sorry nga pala sa pagsampal ko sa'yo nung nakaraan ha. Nabigla lang ako. Late na ma-realize kong hindi kita dapat sinampal. Sorry talaga. Ani ni Marial. Nangiti naman si Liam. Actually, kaya ako pumaroon sa inyo para mag-apologize at makausap ka na rin. Saad ni Liam na muling ikinasuyap ni Marial sa mukha ng lalaki. Wag na natin pag-usapan, okay? Okay naman tayo, di ba? Bakit mo nga ako gusto makausap? Nagtataka pa niyang tanong sa lalaki. Ano kasi? Kinakausap kasi ako ni Mommy. Oo, yun nga. Gusto niyo sanang bigyan daw kita ng trabaho? Kaya bukod sa paghingi ko ng apology at sorry na rin, aalukin sana kita magtrabaho sa kumpanya. Kaso mukhang nauna nang bigyan ka ng trabaho ng kaibigan ko. Ani pa ni Liam na gumawa na lang ng idadahilan dahil hindi niya masabi ang totoo. Yun pala. Si Tita Donna talaga kahit nawala na ako sa poder niyo, inaalala pa rin niya ako. Kaya naman sa puso ko para ko na rin siyang ina.
Mas nag-aalala pa siya sa akin kaysa sa mama ko. Napakaswerte niyong magkapatid sa kanya. Nasabi na lang ni Mariel kay Liam dahil may konting lungkot siyang nadama na mapansin naman ni Liam nang tingnan siya nitong muli sa mukha. Pinilit ni Mariel na ngumiti rito. Matagal na rin ba kayo magkakilala ni Limuel? Tanong ni Liam na nakatingin pa rin sa mata ng dalaga na ikinoconscious ni Mariel, kaya tumalikod siya kay Liam. Hindi, ilang araw pa lang. Nagkakilala kami nung dalhin ako na Eileen sa resto bar para mag-apply bilang assistant manager kay Jack. Nandoon din kasi si Limuel that time. 2 days pa lang na magsimula ako sa work at itinitrain pa ako ni Limuel. Sayang, bukas babalik na siya na Maynila dahil siya ang magmamanage ng resto bar doon. Ang alam ko magkasosyo sila ni Jack sa branch sa Manila, kaya mas pagtutuunan ng pansin ni Limuel yon. Pag-inform niya kay Liam. 2 araw ka pa lang pala nakakapag-work? Kamusta ka naman sa trabaho? Hindi ka ba nahihirapan? Kagagaling mo pa lang, di ba? Wala ka bang asawa o boyfriend, Mariel? Natawa si Mariel sa sunod-sunod na tanong ni Liam na ikinasingkit na mata ng lalaki. Sorry. Okay ako sa work. Medyo nangangapa dahil malayo sa nature of work ko naman talaga. Kung di mo pa alam, dati akong teacher ng grade school. Puro batang nakakasama tinuturuan ko araw-araw at daytime ng working hours ko. Pero ngayon, kailangan ko magpuyat at makisalamuha sa mga ka-work at customer sa bar. Kailangan ko ng trabaho at alam ko masasanay din ako. Wala akong boyfriend, lalong-lalo nang wala akong asawa, Liam. I'm totally cured naman Magaling na mga paa ko. Yun lang, natatakot pa rin ako magsuot ng mga heels. Thanks sa inyo ni Tita Donna, mabilis ang paggaling ng mga paa ko dahil sa pagpapatherapy. Again, thank you. At malawak na wika ni Mariel nang initian si Liam na ikinatango lang ng ulo. Your temporary amnesia fully recovered na ba ang mga alaala mo? Muling tanong ni Liam sa kanya. Tumingin sa mga mata ni Liam si Mariel at magsasalita na sana ang dalaga nang lapitan naman sila ni Limuel. Hey Liam, kanina pa kayo nag-uusap ng kadate ko. Baka nakalimutan mo si Clarissa ang kasama mo at hindi si Mariel. Mamaya na uli ay magkamustahan. Magsisimula na si Eileen. Mariel, let's go. Pagsingit ni Limuel sa kanila, nahiya naman si Mariel kaya nang ayain na siya nito, ay sumama na rin siya. Sige, aniya kay Limuel. Tahimik lang si Liam na nakatingin sa dalawa na naglalakad palayo sa kanya. Nagpamulsa siya at huminga na malalim at pumikit. I'm glad na wala pa nagmamay-ari sa'yo. Pero paano ko sasabihin sa'yo na gusto kita kung ang isa sa matalik kong kaibigan na imukhang napaibig na rin sa'yo? Tanong ni Liam sa sarili. Nagsisimula ng host na ipakilala ng ilang member ng foundation para sa event na makabalik na sila sa kani-kanilang mga usapan. Magkakasama sa iisang lamesa magkakaibigang sina Colton, Limuel at Liam, kasama mga kadate nila. Except sina Eileen at Jack na nasa itaasang stage nakaupo. Naipakilala na rin ni Limuel si Mariel ng formal kina Colton at sa 2 babae na kasama ng mga kaibigan. Kasulukuyan naman nag-i-introduce ang MC ng mga nagdo-donate at nag-participants para sa ginawang garage sale ng grupo nila Eileen upang makilikom ng malaking pondo para sa foundation na sinuportahan ng makakilala at malalapit na kaibigan ng mga naroon upang pasalamatan. At dahil isa sina Colton, Liam at Limuel na malaki ang naiambag, ay isa sila sa pinaakyat ng stage at pinag-speech na rin sa harap ng mga dumalo sa event. Nang si Liam na ang tinawag at tumayo upang umakyat sa stage, ay nakita ni Mariel ang pagtayo rin ni Clarissa at inayos ang suot na suit ni Liam. Nag-iba siya ng direksyon ng tingin nang mapansin niyang nakatingin din sa kanya si Liam, dahilan kung kaya nagtama ang mga mata nila na agad niyang iniiwas ang tingin sa lalaki. Hindi naman pinansin ni Liam ang ginagawa ni Clarissa at naglakad na siya paakyat upang makapagbigay ng speech. Habang nagsasalita si Liam sa stage, hindi napipigilan ni Mariel na humanga sa lalaki dahil sa angkin nitong kagupuhan. Lahat naman sila magkakaibigan ay gwapo, pero iba ang dating ni Liam para sa kanya. Nakatingin lang siyang nakangiti kay Liam nang punahin siya ni Clarissa.
The way you look at him, masasabi ko may gusto ka kay Liam? Tama ba ako? Ani nito sa kanya. Ako bang kinakausap mo? Saad ni Marial, kunwari ay wala siyang narinig sa sinabi nito sa kanya. You heard me. Layuan mo si Liam dahil akin siya. May Limuel ka na, kaya wag ka nang lumandi pa kay Liam. Ani pa ni Clarissa na tinapat pa ang mukha nito sa mukha niya. Please lang, kung magsasalita ka, wag mong itapat ang bibig mo sa mukha ko. Masyadong malansang amoy nang lumalabas sa bibig mo. Kung hindi ka aware, I think, need mo mag-mouthwash girl. Seryoso na Marial na pagkakasaad sa babae na lalo nang gagalaiti sa kanya na akmang sasampalin sana siya nito pero hindi itinuloy ang pinakita niyang basong may tubig na hawak niya. Subukan mo akong sampalin, uuwi kang basa. May hinang pagkakasabi ni Marial kay Clarissa na di nakagalaw. Mabuti na lang at nakalapit na ang tatlo sa kanila. What's wrong with you, Clarissa? Bakit pinagdidiskistahan mo si Marial? Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin nagbabago? Paasik na tura ni Limuel sa babae. Kinakausap ko lang siya. Wala akong ginagawang masama. Sagot naman nito kay Limuel na inirapan pa ang lalaki at bumalik sa pagkakaupo. Anong sinabi sa'yo ni Clarissa, Marial? Pinagbabantaan ka ba niya? Si Liam naman ang nagtanong. Wala naman pagbabanta. Pero sabi niya wag daw kitang landiin. Baka kasi natatakot siya na baka kung landiin kita, ay hindi mo na siya pansinin pa. Pagsabihan mo yung date mo, edukada rin akong tao. At oo, may pinag-aralan ako. Pero marunong din akong lumaban. Kung gusto niya kamo ng sabunutan, di ko siya aatrasan. Mahinahong wika ni Marial na sinadya niyang iparinig kay Clarissa na masama ang tingin sa kanya, na tinaasan naman siya ng isang kilay, sabay ismid siya rito para asarin ito. Tumayo si Clarissa at walang paalam na iniwan sila. Hindi mo ba susundan? Tanong ni Colton kay Liam. Umupo naman si Liam at tahimik na uminom ng tubig. Ito tubig, uminom ka na muna. Mukhang pinainit ni Clarissa ang ulo mo. Utos at komento ni Limuel kay Marial. Thanks. Akala niya ata mapapasindak ako sa kanya. Hindi ako pinalaki ng mama ko para lang magpaapi sa ibang tao. Ani niya at tumayo siya mula sa pagkakaupo. Oh, saan ka pupunta? Agad na tanong ni Limuel sa dalaga. Lalapitan ko lang sa Eileen. Sagot ni Marial. Samahan na kita. Pahabol pang wika ni Limuel. Hindi na, wag na Limuel. Ako na lang, thank you. Iniiling-iling pa ni Marial ang ulo niya sa pagtanggi niya sa nais ng lalaking samahan siya nito. Masyado kang protective kay Marial eh. Ang tapang naman ng babaeng kinahuhumalingan niyo, Liam. Komentong ani ni Colton na nakaakbay pa sa kadate niya na tahimik lang. Napatingin naman si Limuel kay Liam ng seryoso. Itinaas naman ni Liam ang hawak na bote ng mineral water na ginaya ni Limuel. May the best man win ba? Curious na tanong ni Colton sa dalawang kaibigan. Sabay naman na ininom ng dalawang lalaki ang lamang tubig ng bote na hawak nila. Pagalingan sa panliligaw mga brad. Matatalo magiging best man sa kasal. Natutuwang saad muli ni Colton. Call? I-ready mo ng pang best man speech mo, Brad? Wika naman ni Liam na inilahad pa ang kamay kay Limuel na tinanggap naman na kaibigan. Call? Kapag akong sinagot ni Marial, ikaw ang sasagot ng ticket naming dalawa pa Europe para sa honeymoon, bro. Saad naman ni Limuel. Nagkamay ang dalawa sa naging usapan nila na may the best man win. Samantalang hindi maganda ang first impression ni Marial kay Clarissa nang ipakilala to nila Liam sa kanya. Pero hindi niya pinakita o pinahalata. At dahil hindi siya sanay makipagplastikan, ay hindi na siya nagsalita pa. Pagkasabi niyang hi sa babae kanina na hindi mo lang nag-respond sa kanya, ay nagkibit balikat na lamang siya sa harapan ng mga kasama nila. Hindi niya gustong pamumuna sa kanya ni Clarissa kanina, kaya hindi siya nagpadaig sa dalaga. Pero hindi niya may kakaila na masyado pala siyang transparent sa paningin ng iba dahil napansin agad ni Clarissa ang nararamdaman niya for Liam.
Ramdam niyang hindi naman gusto ni Liam ang kasama nitong babae dahil hindi naman siya manhid. Alam niyang sa kanya palagi nakatingin si Liam ni kinaiiling niya kanina pa. Kaya nung bumalik ang tatlo sa lamesa nila, ay lumayo na lang muna siya. Nang matapos ang event, muling sinubukan ni Liam na makalapit kay Marial. Nagtanong sa kanya si Liam kung saan siya tumutuloy na si Limuel ang sumagot para sa kanya. Tumango na lang si Marial at bahagyang ngumiti kina Liam at Colton na magpaalam na si Limuel na mauuna nang umalis dahil ihahatid pa siya nito para makapag-rest ng ilang oras pa dahil 8:00 ang pasok niya mamaya sa resto bar. You really like her, ah? Pahayag na ani ni Colton na makalayo na sina Limuel at Marial na ikinalingon ni Liam sa kaibigan. Wala naman na ang dalawang babae na kasama nila dahil nauna nang lumabas at sila na lang ang naiwan kaya malaya silang nakapag-usap. At gusto rin siya ni Limuel. Wika ni Liam kay Colton. Nakikita ko naman. Halata naman din kasi sa inyo, Brad. Kailan pa yung nararamdaman mo para sa bagong assistant manager ni Jack? Panguusisa pa ni Colton sa kanya. Hindi ko alam. Basta nung una alam ko attracted lang ako sa kanya. Pero hindi na siya nawala sa isipan ko. Pagtatapat ni Liam. Na matagal mo nang hindi nararamdaman sa ibang babae? Wala na makilala mo sa Almira, di ba? Tumingin si Liam kay Colton at tumango. Tinamaan ka na nga uli ng pana ni Cupido, Brad. Congrats and good luck. Wika pa ni Colton. Mukhang may seryoso din si Limuel kay Marial. Paano yan ngayon? Komento pa ni Colton. Alam ko maaga pa para sa akin na muling magmahal. Pero nahihirapan na akong pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya, Colton. Sinubukan kong pigilan. Lumayo pa nga ako pero hinahanap-hanap siya ng puso ko. Alam mo bang sobrang saya ko na nakita ko siyang muli? Hindi ako halos makapaniwala na nandirito yun siya at nasa harapan ko kanina. Gusto ko siyang yakapin pero pinigilan kong sarili ko dahil kay Limuel. Sigurado na ako sa nararamdaman ko para kay Marial, Colton. Hindi naman siguro masama na ilaban kong feelings ko for her, di ba? Kahit sa kaibigan pa. Pahayag ni Liam sa tunay niyang nararamdaman para kay Marial. Patas lumaban yan si Limuel, kaya wag ka mag-alala. Dati na rin kami nakagusto sa iisang babae, di ba? Tanda mo pa yan? Yeah, pero pareho kayong hindi seryoso sa babaeng yun. Magkaiba pa rin, Colton. Dahil ako seryoso kay Marial. Tinapik ni Colton ang kanang braso ni Liam. Tara na, alis na tayo. Nauna nang humakbang si Liam kay Colton na ikinailing ng ulo ng kaibigan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana po ay muli niyo akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.